morning. Nasa ating pag-usapan sa ngayon ay yung ah, part 2 ng depensa ni Sara Duterte sa confidential fund issue sa kanyang impeachment. So, nailatag na natin ang part 1 at ito naman ngayon ay part 2. Sa part 1, kinlaro niya na inimbento lang ni Tambaluslos o ni Romualdez ang lahat at sila nagko-contact sa Commission on Audit. Tapos lagi nilang premature, laging kulang ang kanilang hanggat sa huli nakakakuha sila ng mga audit observation memo ilang beses at hindi nila nakuha kagad hanggat sa huli saka sila nakakuha ng ibang ebidensya na mayroong notice of disallowances. Tapos, lagi lang pinapatawag si Sara ilang beses at least 2 beses pumunta si Sara sa kanilang good government hearing pero hindi man lamang siya tinanong ni Chua. So, yan po ang nangyari sa first part. Ngayon, sa second part naman po, ito naman ang ating ipresenta. Share screen. Okay. Ito po. So, pakinggan na lang natin, mag-bat-in at mag-comment tayo. Unang-una may batas. Iyan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So, ibig sabihin lang ni Sara dito, ang sabi ng abogado niya, sa pagdating na daw kung magdepensa na sila sa kanilang kaso, sa hearing, ay sabihin na may batas, kumuha muna sila ng exception sa batas para buksan ang laman ng kung sino ang mga tao na may regres piatos. So, ang problema, may batas na nagsasabi na kapag ginamit sa confidential fund, hindi pwede i-disclose kung sino ang pinagbibigyan. So, yan po ang batas. So, ngayon, ang pinaka-problema dito ay siyempre magagalit yung kalaban. Ang problema natin, yan batas. Alangan naman kung ako naman yung namigay ng tinatawag na informasyon at siyempre magreklamo din ako, papatayin ako ng kasama ko na sa sindikato pag nagbigay ako ng manalaman na ako nagbigay informasyon. Ganun lang po ikasimple. So, pakinggan pa natin ulit si Sara Duterte patungkol sa confidential fund. Hindi to limited, hindi to limited VP sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadi-discuss nyo 'yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadi-discuss 'yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami 'yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Balikan po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas VP yung NDA? Yung notice, yes, yung notice of disallowance, okay, so
dun tayo sa ano, no? Nagsabi siya na ano, ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Ibig sabihin, nung pumunta si BBM sa Davao, sinabihan niya si Sara, mag-ingat ka. Yung pasalita na kwan, na mag-ingat ka, warning, na yayari, mag-ingat ka. Parang galit na galit. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling yun, baka ngumumuya lang siya. Oo. Actually, pareha sila, no? Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, ano? Napapansin mo pag, hindi ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan? O proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron niyang mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nando doon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto, sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag chismis lang. Okay? Ang narinig ko, natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo that night. At ang narinig ko, may away sila ni asawa niya, ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Ito chismis na lang ha. Hindi ko alam kung totoo na may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na-outside of Colombo pala si BBM. Kasi nakapagtaka lang, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, parang yun nga, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, di ba? Oo, dinner lang yun. Wala po Dito siya kayong nagmambol. Wala po kayong pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang maalala ko. Meron pa kasi ibang tao doon sa table hindi lang kaming dalawa Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So, okay, so ano yun? Pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days nilustay. 11 days nilustay ni Inday Sara, ganon. Inday lustay. Kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila. PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa at yung mga promises niya na hindi niya tinupad tulad nung 20 pesos ang bigas na sinasabi ko nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, rice
middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayan, di mo kaya. Ma'am, nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman. Ito yung parang allocation nila para Oo. sa DepEd. So, Sa ibig school. sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yon. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Yung madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Ako, hindi ko alam sa kanila. Classroom naman pag-usapan. Hindi ko alam sa kanila, at saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, anong mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin. So ang punto dito ni Sarah, yung mga budget papatungkol sa school buildings ay dina-download pala, hindi siya sa ang nagpapatupad na bilang secretary ng Department of Education ay hindi po siya nagpapatupad, kundi dina-download ang pera papunta ng politiko papunta sa mga mayor. So anong nangyari, 'di ba, kini-question niya si Sarah kung bakit ang baba ng napagawa ng mga school buildings. Sa totoong kwento lang, ayaw ng mga congressmen tong school buildings kasi nga kukunti lang kinikita nila. But nevertheless, ang reklamo nito, maraming mga congressman lumalapit sa kanya at ang ginawa niya, tinablan niya lang, huwag na lang magpatayo ng building kasi kinukurakot lang lamang ng mga politiko, ng mga congressman. Kaya sabi niya, dahil sa buto-buto, ito nasisira ang mga proyekto. Ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan. Kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program.
sinubukan namin na ayusin siya sa Senate, hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya, ibalik niyo sa DepEd, trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman, alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Ay, hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. So may tira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So hindi mangyayari na merong impeachment. So, ibig sabihin, bago pala ito nag-impeachment, alam na ni Sara na magkaroon ng impeachment. At parang binigyan pa niya ng pagkakataon na makapagsampa ng impeachment kasi ang ginawa niya, nag-resign siya. Kasi nga sabi niya, nakakapigil na sa impeachment ay yung dahil sa siya pa ang Secretary ng Education. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa At talagang hinamon niya na talaga. Hinarap niya talaga yung impeachment. na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya, so gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles diyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yan sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon,
Pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Wala na. Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig nung asawa? Oo. Di ba? Kasi yung sumunod na, iba na eh. Tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan na. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care? Oo. O, tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Yung kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, di ba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign ha. Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Nagbigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Come mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa mga January, siguro 2021,
Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasa ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi alas 2 ng madaling araw eh. Diba? So inopen ko. Pag open ko nung link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Di ba kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link, sabi ko. Itong ano na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Ano ito? Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So nakamisent, oo. So sabi ko, tama nga. So skin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila. Kasi unity may, diba? So pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Nagsilo siguro si Lisa Marcos. Grabe, no? Hindi, alam niyo ba, kaya siguro baka isipin Totoo lang, mas maganda naman di hamak si Sara kaysa kay Lisa. Pinoy ba dahil lang sa asawa? Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil, malay mo, baka kasama pati sa Totoo lang, mas maganda pa Sara kaysa kay Ann Cortez eh. pagplano yung asawa at si Martin dahil sila po ay magkamag-anak. Posible Tsaka kaya. nag-stem to, malayo pa yung election, 2021, may mga ganitong instances na eh. So, talagang ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila, and then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga eh. Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang dyan? Isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. Oh, yung mga yellow-pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So galing siya sa so ano yan? Makabayan. Delikado mga yelo, tinatandaan kayo ni Sara. Makapig, delikado kayo. Ako manalo to, delikado kayo, nako. Yan. BBM, administration, tapos Perkulita ang vice, nako. pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa eh. So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Marie Piatos ba yun? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na Oo. binabanggit. Ano pong nasa likod ng 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan Chris Lauro, may pakiusap lang ako sa iyo. Pangit po ang salitang luslus. Bisayang salita yan, pero pangit yun pakinggan. Kung please lang, gumamit ka lang ng ibang salita. Ha? Kaya nakipag-discuss po tayo na maayos dito. Kasi kung hindi mo kaya yan, mapipilitan po ako na tatanggalin kita rito. Ha? Pakiusap po lang sa iyo. Gumamit ka ng ibang pag mag-comment ka. Hindi po siya nagbabanta. magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget.
Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan nyo ng pera, di ba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Oh, hindi niyo naisip na baka patibong to. Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho eh. August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Pakiusap lang ulit, pero wag mo na sabihin na luslus kasi Bisaya ako. Alam ko masama po yun na tawag na luslus. Okay? Pakiusap lang yan sa iyo, Mr. Sino man ka, pangalan mo. Hindi ko maintindihan kung tao ka o hindi. Pakiusap lang po, ha? Okay. Saan ba dito saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapists? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha lahat yan kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo So, ibig sabihin, nagkakwento siya ng mga pagkakagastusan. Although wala pa siyang direktang sagot, paano naubos in 11 days? Ang aking hinuha, bago mag-11 days, magsimula 11 days, marami na sila mga project. So, nang lumabas yung pera, saka na pinamimigay. So, ganun po ang kwan. Ibig sabihin po, nakaset up na po lahat yun. Anyway, yung araw ay ng taon para sa budget ay nagsimula pa noong June 30, 2022. 2022 yan eh. So, ibig sabihin, it is always possible that in the early stage, July, ay meron ka na mga projects tapos pinapangakuan lang kasi nag-request siya, according to her, nag-request siya ng pondo galing kay BBM ay nung October pa. So kung October siya nag-request ng pondo, she was also must be expectant na may pondo na darating kaya nagtrabaho na sila kanya mga intelligence officer. Pwede po mangyari yung ganun. Hindi ko sinasabi na iyan ang ginawa niya, pero it is possible that it was the thing that happened. So parang pinangako lang muna ang pera
na pag dumating, ito naman ang problema kay Bongbong Marcos. Bakit December 21 lang binigay ang pera? Yan po ang yan ang pakiwari ko. Gagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yun. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganun. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na nila. Mhm. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa pabibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or, doon sa mga nakapalibot sa kanila. Na hindi man directly involved, pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila. Ayun, so VP, bumalik tayo dun sa timeline. Nasaan na tayo sa timeline? Oh, yes. So, August 27, 2024, dito na lumabas yung disallowance. After na ito na nag-resign ako, expected na ito kasi gugulong na yung impeachment, diba? Tapos, September 1, 2024, merong member ng House of Representatives nagsabi na, uy, sinubukang isuppress or itago nung Office of the Vice President yung information sa confidential funds. Hindi namin sinusuppress. Nire-remind lang namin ang Commission on Audit na may batas dyan sa confidential funds. At hindi basta-bastang pinag-uusapan yan. Dahil buhay ng mga tao ang pinoprotektahan. Yun lang ang sinabi namin. Wala naman. VP, yun yung reason bakit kinontempt nila si... Alam mo yung binibira nila si Sara at kinontempt nila si Zuleika Lopez dahil sumulat si Zuleika Lopez na Chief of Staff ni Vice President sa CUA na huwag kayong basta-basta magbigay kasi buhay ng tao nakataya dyan. Tapos ang dating naman doon sa Good Government Committee nila ni Joel Chua ay kinontempt nila at pinakulong nila si Zuleika Lopez dahil sa ganung issue. So, ibig sabihin, lumalabas na dito na walang katwiran si Joel Chua para magpakulong kay Zuleika Lopez. Okay? At least naintindihan na natin ngayon. Yung inyong Chief of Staff, Yes, kinontempt nila si Attorney Lopez dahil doon sa pag-resign
ni Gloria Mercado sa Department of Education na sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan nung sumunod na hearing, sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan yung pagpaparesign nyo kasi ang tumatanggap ng resignation ng undersecretary ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay president. Kasi ang appointing authority ng lahat ng USEC ay president. At hindi alam yun ng mga members of the House of Representatives. Dahil nung sinabi ko yon, natulala silang lahat. So sabi ko nga, di ba? Sabi ko, di dapat ang kinontempt nyo si BBM kung, kasi siya yung tumanggap ng Office of the President, yung tumanggap ng resignation eh. Hindi si Attorney Lopez. So, Mayroon ako nagsasabihin na to. Papansinin ko na sino to si Vilma Hapon. Sabi mo, no more time of talking, sinungaling at twisted, basta didiis. Nag-generalize ka, Vilma Hapon? O didiis na ako ngayon? Ganun ba ako? Ganun style lahat? So, masyado ka pong, tawag nito, discriminating po kayo. Ano po kayo ay pwede nating matawag na ano ka, tribalistic, no? Or binamaliit mong ibang Pilipino na feeling mo ikaw lang Vilma Hapon ang magaling. Are you bright enough? Are you intelligent enough? Kung pwede lang, huwag kayo mag-generalize, sabihin nyo. Basta didiis sinungaling, basta didiis ganong style. Mali po yun. Iba-ibang tao. Kasi ikaw, halimbawa, BBM ka. Sa tawagin kita, basta BBM, kagaya mo Vilma Hapon, Kawatan. Pwede ka ba yun? Hindi ba? Di ba? Hindi pwede. Kaya nga, pangit yun. Mga didiis hindi adik. At least yan, ang hindi didiis sa adik, pwede ba yun? Di ba? Huwag tayo mag-ganon-ganon. Huwag tayo mag-generalize. Makinig po kayo na maayos. nga silang lahat kasi hindi nila alam yon. Well, that goes to show kung anong klaseng mga members of the House of Representatives ang binoboto natin. Hindi nila alam kung sino ang mga appointing authority. Tapos, September 1 yon. Nung buong September at October, makikita mo na, eto na, yung mga words na ginagamit nila para ipalabas na may katiwalian. September 18, isang congressman nagsabi, misuse of confidential funds. Sa October 17, where did the 15 million go? Yan na. House flags, safe houses. Tapos makikita mo na, Sara needs psychological assessment. Tapos, ano sabi ko dito? Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao na lumaban eh. Yung, wala akong pakialam kung ikakasira ko. Basta tatayuan ko yung tama. Hindi pa sila nakakita ng ganun eh. Kasi napapansin ko dyan sa loob ng House of Representatives, lahat yan, areglo. Unang-una, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, bibilhin ka. O di. Unang-una, bibilhin ka muna. Pag hindi ka nabili, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, kakasuhan ka. Ganyan yung trabaho or mga pangyayari between politicians. So makikita mo dito, October yan. September, October, gumagamit na sila ng words na malversation, breach of public trust, ito galing ito sa isang congressman, fabricated, galing sa isang congressman, Mary Grace Piatos, galing sa isang congressman na yan. Covering up, yan, galing sa isang congressman yan. Discrepancies, galing na yan sa isang congressman. Kung napapansin mo lahat, galing sa members ng House of Representatives na gumagawa ng in aid of legislation kuno. Na kung titingnan mo naman, in aid of legislation ito sa confidential funds, pero bakit Office of the Vice President lang? Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. Gusto talaga nila kasi sumusunod sila sa utos ni Romualdez. At gusto ni Romualdez yung Martin Romualdez for President movement. So yan po ang dahilan kung bakit ikaw ang tinitira. Wala nang ibang dahilan. Bakit? Siyempre, ang pinsang buo niya, si BBM ay 4,625,000,000 ang confidential fund pero hindi siya nag-uungkat. Ang confidential fund ni Romualdez umabot mahigit 10 billion. Bakit hindi niya inungkat sarili niyang confidential fund? Ang dami yun sa AFP. Bakit ayaw?
Yung kay Remulla sa Department of Justice, meron din. Sigurado kung Supreme Court tsaka Ombudsman, meron din confidential fund. So, makikita mo ang discrimination or selective confidential fund ang nangyayari. So makikita mo, may mga words na sila, di ba? Nung tinatawag kayo doon, VP, sa Committee on Good Governance, yun yung hindi kayo sumumpa eh. Yung una. Yun yung Oo. una, no? Hindi kayo sumumpa kasi nga resource person kayo. Oo. Sabi ninyo na witness lang yung Oo. sumusumpa. So nung nakita nyo na parang kayo lang yung inimbita ron, did you question yung good governance na bakit kami lang? Hindi ko na kinasyon dahil alam ko naman na tinarget na kami. Kasi doon sa opening statement ko, sinabi ko na doon na you are going after me because you do not have evidence of wrongdoing. Kaya binuksan niyo itong hearing na ito. Sinubukan nila doon sa budget hearing na hindi nila nakuha, diba? Kasi unang-una sabi ko, wala naman kaming nire-request na confidential funds, so bakit kayo magtatanong about confidential funds? Pangalawa, hindi pwede pag-usapan ito dito. Diba? Ayaw ko magkaroon ng kaso. At ayaw ko ibulgar kung paano gumalaw ang law enforcement agencies at mga intelligence operations ng gobyerno. So, yun yung makikita nyo, September, October, November, dito na naglabasan. Malversation, breach of public trust, discrepancies. Ito na yung words leading to an impeachment. Kung makita nyo, biglang natigil yung kanilang House hearing, diba? Nakita nyo? Nung kinulong nila si Attorney Lopez, tapos na hospital si Attorney Lopez, tinawag nila si Gina Acosta. Nag-collapse, nag-unconscious si Gina Acosta. Pagkatapos nun, wala ng hearing. Tumiretso na sila doon sa paninira nila naman. Sabi ng PSA, ito walang mga birth records. Ganyan. Yan na yung kanila. Hindi mga totoong tao ito. Palibhasa kasi wala silang alam sa kung ano yung trabaho ng gobyerno. Kasi ang ginagawa lang nila dyan sa loob ng House of Representatives, manira ng pangalan. So, yun. Hindi po yan. Tapos, sumunod nun sa timeline, Pascual. yung mga impeachment na. Yung nagkagulo, nagrumble nila na filing ng impeachment. Alam nyo, kaya umabot yun sa ilan? Tatlo, di ba? Kayo na nagdududa, nagsasabi na kasinungalingan sinasabi rito, wala po kayong ebidensya na magsabi na kasinungalingan ang sinasabi ni Sara. To the contrary, sa kabilang banda, mahalata nyo, tuloy-tuloy ang kwento. Kapag ang tao po ay tuloy-tuloy nagkwento, siya ay nagsasabi ng totoo. Pero kung marami pang beses mag-isip, nakatingala, para kung ano sunod sabihin, yan po ang sinungaling. Tanda. Pero ito tuloy-tuloy na kwento. Pasensya na kayo. Ako kasi po, sanay po ako na trial lawyer. Sa loob ng korte, alam ko yung testigo na nagsisinungaling, alam kong hindi nagsisinungaling. Pasensya na po kayo. Kaya magiging fair naman kayo kung mag-conclude kayo. Maghanap tayo ng ebidensya bakit nyo nasabi na kasinungalingan, spadi-wadi, sa Saldi Pascual. Gano'n lang mga pakiusap ko sa inyo. Kasi yung unang sinulat, basura. Basura siya. Wala siya at all any leg to stand on in any court. Yung sumunod na sinulat, basura pa rin. Yung pangatlong sinulat, yun yung kinorek na nila lahat nung basahin ninyo, yung tatlo? Actually, apat. Pang-apat yung usot. Yes, apat, no? Oo. Kung babasahin ninyo, yung mga una, pangalawa, pangatlo, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Pinagsasabi ni Sara dito ng basura, yun yung mga impeachment na reklamo na sinulat laban sa kanya. Apat yun laban sa kanya. So, yan sa korte. Tapos, yung pang-apat, yun na yung corrected copy ng lahat. kaya pala, Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumunod. Kaya pala, ang nagdesisyon sila, ang ginamit nila na impeachment complaint, yung pang-apat, yung February 5, 2025. Kasi yun na pala corrected. Lahat ng mga nabanggit doon sa first complaint, second complaint, at third complaint ay pinag-ayos daw doon sa fourth complaint. Yun pala dahilan kung bakit yung February 5 ang pinagpipilitan nila. So at least alam na natin ngayon. Ulat noon na sinasabi ko nga kay Michael Poe, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre, ayaw ko sila tulungan. So eto na, gumalaw na yung mga abogado, hindi pwede yan kasi nag-antay kayo na maayos nyo yung impeachment complaint.
At yun yung pinasok ninyo. Ganito din naman nangyari ngayon eh. 'Di ba? 4, 2 yung pumasok. Yung pang-4 doon, yun yung gusto nila kasi yun yung sinulat ng maayos. Yung 2 dyan, basura. Yung isa dyan, hindi na nila papansinin yan. So, yun, December 2024 yun, 'di ba? Ayan, may dagdag pa sila. December, tumuloy-tuloy pa pala sila. Faked. Sino nagsasabi ng fake? Sila lang din. Yung mga members lang din ng House of Representatives. Walang ibang nagsasabi na fake yan. Sila lang. No birth records. Ano ngayon? Hindi mo alam kung paano gumalaw ang intelligence operations eh. Okay may i-call out lang ako dito. Si Michael, bago ka lang pumasok, no? Michael Pinarak. Kanina po, mga generalization basta didiis liit ang utak. Huwag naman ako, didiis po ako eh. Mas maliit pa bang utak ko sa iyo? Pakiusap lang, huwag kayo mag-generalize. Kasi didiis, nais ko lang sabihin sa inyo po, kami mga Visayan speaking, galing Mindanao, galing Visayas, na-open po kami pag makadirinig kami na minamaliit kami, na didiis liit ng utak, kaya gano'n. It's an act of discrimination towards us. At kung nakakarinig po kami ng tuwing gano'n, lalo po kami nagkagalaiti at lalo kaming bubuto kay Duterte. So, nakita nyo na kung anong dahilan kung bakit mas marami nakagusto na taga Mindanao, taga Visayas kay Duterte. Kasi minamaliit po ninyo ang mga Bisaya. Ganun po yun. At proud naman kami, tama naman sinabi po ni dating Chief Justice Lourdes Sereno na hinahangaan niya si Duterte kahit ganun yun, sapagkat si Duterte lamang po ang tumayo para magrepresenta at magbigay dangal sa mga Bisaya. Okay? Sana po ganun na ang kuwan ninyo, ang inyong iwasan na po natin ang mga tinatag na mga generalization. Kasi pangit naman mag-generalize, di ba? Jenny Moreno, sabi niya, talunin nyo na lang si BP Sara. Anyway, pakinggan pa natin ulit. Nakikiusap lang ko sa inyo, huwag kayo mag-generalize sa mga DDS. Fund abuse. Yan. May mga ganyan na sila na words na parang binubuo na nila yung kanilang impeachment. Pagkatapos noon, meron na silang February 2025. Meron na silang kailangan imbestigahan ang disallowance. Kasi pala, isasali nila yon, yung disallowance na yon. Kailangan daw imbestigahan. February 11, 2025, House must probe the Sara Duterte's 12.3 billion disallowed expenditures. Na hindi nila naisip, mas maraming disallowance ang Office of the President ha. So kung mag-i-impeach tayo, iunahin nila ang Office of the President. Tapos, February 27, 2025, act swiftly on Sara Duterte impeachment, Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero pagdating sa aligasyon ng flood control involvement ni BBM, tahimik sila. June 11, 2025, eto na. Dahil hindi nila alam saan sila lulugar, impeachment, ano ba, kapafile na lang natin ang kaso. Lahat ng kaso na pwedeng i-file natin. So nag-file sila ng criminal at admin cases. Tapos, eto na. September 29, 2025. Ito na yung privileged speech ni Senator Cheese Escudero. Na sinabi niya, ang mastermind, si Martin Romualdez, at ginamit ang political capital ni BBM at ang promise ng for later release funds sa mga projects para pumirma ang mga congressman. Okay, nais kong bigyan din ito. May sinasabi si Sara dito na for later release funds. Hatiin mo sa 2 uri ang pundo na inaprubahan noong 2025. May mga pundo na kaagad-agad ay ilalabas na sa mga proyekto. Yun po inilabas kaagad pagpasok ng January, February, March, April. Ngayon, may pundo na tinawag na for later release. Yung po mga pundo na for later release ay ginamit nila pambayad sa mga 215 congressmen na pumirma ng impeachment laban kay Sara Duterte. So yan po ang kanyang paliwanag dyan. So pakinggan pa natin ulit. Impeachment.
So, yan yung buong timeline kung paano nila niluto ang impeachment. Galing sa walang ebidensya, papunta sa fishing expedition, illegal na pagkuha, paggamit noong information sa loob ng in aid of the legislation para sa impeachment. At yung meron na talagang nagsabi na yung mga pumirma ay pinramisan ng for later release na funds. Yes, Congressman mismo, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya yan, na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagka-leche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, oh, nasaan na yung funding namin? May election na kami. Kami din eh. Mag-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, lahat yon ay, yan. Planado. Ladies and gentlemen, Yung pong nga yung latest na impeachment, meron silang sinasama. sa next na lang natin yan discuss yung mga latest impeachment. What is important today is stop natin doon sa punto na yung mag-election. Kaya pala tinudo yung February 5 para ilabas ng pundo na binigay na pinangako. Ang tawag doon na sinabi ni Toby Chanco, yun yung for later release. Yun parang for later release. Yun ang binayad sa mga congressman na pumirma para gamitin nila sa pangkampanya. So hanggang dyan tayo muna magpatigil muna. Mag-iisang oras na po kasi. So pakiusap na po uli. Maging masaya po ang ating palitan ng kuro-kuro dito. Pakiusap lang. Huwag tayo siguro sabihin na, diba, kayo mga BBM loyalist, mga bubo, huwag ko iwasan ko na rin yan. Ayaw ko na sabihin yan. Kaya pag sabihin nyo, kayo mga didiis, mga maliit ang utak, huwag nyo na, iwasan na natin yan. Magdidiskusyon tayo, dire-direkta, without using those words. Pakiusap din sa mga iba na ang masamang salita kasi sa Bisaya, yung luslus, pangit pakinggan yon. So, pakiusap lang, kung mag-debate tayo dito, iwasan na lang natin yan. Mabuti na lamang kung si Ann Cortez yan. Okay maraming salamat po sa pag-join sa ating discussion. Pati Gasmiana, walang mangyari sa ating bansa kapag ang papalit ay mga DDS. Ay wag naman. Kasi you are generalizing DDS. DDS na po ako ngayon. Sa totoo lang, mas magaling pa po ako kaysa kay sinong presidente niyo dyan. Kahit sinong senador, mas magaling po ako. Kaya huwag ka magsalita ng generalization. That is an act of discrimination against people who identified themselves as supporters of Duterte. And if you're saying that walang mangyari sa bayan natin kung ang papalit ay DDS, then that is an act of discrimination and that statement has no foundation. Okay? Pakiusap lang po, Fatima, Gasmina, sana hindi po kayo okay lang sa iyo ang pakiusap ko. Verlin Balagtas, sip-sip katuto, wala kang mapapala sa mga Duterte. Hindi po ako nagsisip-sip. I'm speaking from the truth. The truth is, we need to punish the people identified with BBM. Yung mga katauhan niya na nagnakaw, walang iba po. Pasensya na kayo, wala po. Pinaniwalaan ko, walang ibang makapagparusa sa mga magnanakaw. Si Sara lang po. That's why I'm telling you straight to your face, Berlin Balagtas, that you cannot dissuade me from supporting Sara Duterte. So Jenny Moreno, thanks sir. Romel Bengson, naimbag-ibigat, tirador, naimbag-ibigat kada kayo amin. Aquarius, solid BP Duterte, magaling ka attorney. Toto sa pagpapaliwanag. Salamat po at nagalingan po kayo. Si Grace Laurio, Ma'am Grace, alam ko sa ibang kabilang partido ka. Pero ang pakiusap, sana naman ay wag na tayo magtatawagan ng gano'n na minamaliit yung DDS. Ayaw ko rin ginagawa po ni Insurrecto yan eh. Hindi ko sinisira, nagsasabi lang po ako na totoo kay Insurrecto. The fact na hindi siya bumabanat sa nagnakaw ng mga pera ay I'm holding him in contempt. Ganon po, pasensya na siya. Kung narinig man niya, then let him defend himself. Ganon po, pasensya ka na, Grace Laurio.
Tapos Bangles, di pa parang naluto, delayed yung time ni Escudero. So, Berlin Balagtas, sana hunong na imong kabuang, di na nimo. O sige, Berlin, wala ka, hindi ko kayo pinapigilan kung saan ka kakampi. But I was only requesting from you to make your criticisms decent. Mula ngayon, matuto na tayo magdi-decent. Ako rin, papangako ko sila maging decente na rin ako. Herty Bisislao Moises, magandang umaga. Philip Moreno, basta kami, buong pamilya namin, Duterte, supporter kami, attorney. So, Erlin Daambagan, nakakaawa ang tao na kapag hindi naging successful sa isang party, ay lilipat at baka sakali sa ibang party naman sila kumita. Tapos, Zilos Tiangson, gugo lang po, Ma'am VP Sara, dahil ginagawa mo po yung tama, lalo na sinisira ka po nila sa Middle East issue. Maraming Pilipino naniniwala po sa iyo. Huwag mo silang pansinin. So, Kenya Kublorti, tama po, proud Bisaya kini. K3R, walang alam daw ang kung paano mag-handle sa confidential funds ang mambabatas. Oo, kasi ang mambabatas, pwede kong lahatin yan, mambabatas. Halos lahat naman po sila ay mga corrupt talaga. No? Talagang halos lahat sila corrupt. Jenny Moreno, talunin na lang nila si BP Sara. Okay? Michael Pinarok, oy basta DDS late ang utak. Huwag naman po yan. Pakiusap lang, huwag mo na po ulitin yan ha. Kasi ako, identify ko na sarili ko na DDS eh. Mula nung inaresto nila si Digong Duterte na wala man lang warrant of arrest. Let us respect the rights of the accused. Yan po. It is in the Constitution, the highest law of our land. Okay? At I hope you understand that you cannot kill a person arrested for killing another people. Okay? You cannot compensate the crime with another crime. Ganun po yun. So Bernard Socorro, kaya pala nagpakahimatay ang kasama niya sa sobrang kaba o nakinakabahan. Kenya correct, mga trolls yan. Okay lang kahit mga trolls at least. Sabi ko, they also deserve to learn the good manners and right conduct. Okay? So hanggang dito na lang po, isang oras na kasi tayo, Lady B Channel, na imbang bigat, kada kayo amin, no? Fred Orteza, sinungaling, anong ibig pong sabihin kay Attorney Enzo Recto na tumatanggap? Tumatanggap po siya. Kasi ang aking basihan, hindi siya tumitira kay BBM. Eh. Bakit hindi niya tinitira si BBM? Tumatanggap siya. Ganon po ang aking masabi. Ruel Domingo, galing mo attorney, mag-explain. Salamat po. Jenny Moreno, me and my husband, Solid Duterte, sense. Okay, ang sa akin lang po, lagi nilang ini-interview si Trillanes, balik-balik, ay bakit pa sila pumunta sa Europe? Saan sila kumuha ng pera papunta sa Europe? Si Insurrecto, si Vlogcaster Armandin, si Ronald Liamas, si Cielo Magno, at marami pa ibang kakampi nila. So I hold them in contempt. Those trips abroad to Europe are not important trips na kahit sino ay kaya. Mahirap po ang gastos diyan. So si Trillanes, ilang beses pumupunta sa Diheg. Yung isang papunta pa lang doon is almost 200,000 pesos ang gastos mo, may pabalik ka pa 200. Almost 1 million, half million po ang ginagastos mo pumunta doon. That's why that is a proof na totoo sinasabi ng mga Marines tsaka sundalo na nagsasabi na nagbibigay sila lagi-lagi ng pera kay Trillanes at nagbigay sila ng $2 million kay Trillanes. Okay? So, ganun lang po. Sa sunod na po tayo pasensya na po kung ganun si Enzo, kung ganun ang salita ko sa kanya. Hindi naman siya nag-isa, pati si Christian Esguerra. Ganun din ang tingin ko sa kanya. Ang sinasabi ko may basihan po, Freddy Osinilla, saan sila kukuha ng pera sa pagpunta ng Europe? Ganun lang po ang aking masasabi. So, Estong, ang nakita ng naniniwala sa Duterte, kahit pagsamahin nyo ang admin ni GMA Pinoy Marcos, hindi malalamangan. Okay, hanggang dyan, kani-kanya tayong paniwala. Okay lang po yan, walang problema. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Abak, mga kabalen, magandang umaga, mga Tagalog.
So maayong aga sa mga Ilonggo o maayong buntag sa mga Cebuano o mga Boholano kung asa nanggaling ang aking asawa. Mama, andiyan ka sa Talibon, sa island. Maayong buntag sa imuha. Nagpadala ko nimo og 2,000 aron para pa-check up sa imong health. Mama na ko si Mama Carmen. Carmen How. Tapos si Crislario, dati nandiyan sa Torrenso nagbibiyahe. Ibang bansa may pera siya Torrenso. At dati bakit Pinklawan kampi ng kay Marcos? So nga, nagtataka naman ako. Bakit ang Pinklawan kumakampi kay Marcos? Binibigyan ni Marcos ng pera. Ganun lang po. Okay, salamat po.